Alagang Amoso. Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Ang programang para sa mga Filipino seafarers at kanilang pamilya. Maghahatid ng impormasyon, magbibigay ng inspirasyon, at tatalakay sa kanilang mga sitwasyon, kalagayan at iba pang mga pangangailangan. Alagang Amoso. Kasama si Camille Simbulan dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko. Alright, ahoy! Welcome po muli sa Alagang Amosup, ang serbisyo publiko sa radyong hatid ng Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines, o Amosup, at ng Radyo Pilipinas World Service. Ang programang ito po ay naghahatid ng mga impormasyon tungkol sa mga welfare programs and services ng Amosup para sa mga miyembro at kanilang mga dependents. Tinatalakay din po natin dito ang iba't ibang mga napapanahong issue tungkol sa mga karapatan at kapakanan ng mga Pilipinong mandaragat. At nag-feature din po tayo dito ng ating mga miyembro at kanilang mga pamilya upang mag-share ng mga inspirational stories po nila. Ang Alagang Amosup ay napapakinggan din po sa flagship station ng PBS, BBS, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz sa pangunguna naman ni RP1 Manila Station Manager Mr. Alan Alianige. Alas 7 ng gabi hanggang alas 7:30 ng gabi. Special shoutout po sa mga miyembro ng Amosup at sa lahat ng mga Pilipinong mandaragat sa iba't ibang panig ng mundo na nakatutok sa atin ngayon. So, quick recap lang. Last week po, ang episode natin ay tungkol sa Magna Carta of Filipino Seafarers at ang ating panauhin po ay si Congressman Ron Salo ng Kabayan Party List. So ipinaliwanag niya po sa atin na ang Magna Carta, isa po siya sa mga author ng panukala na yan bago ito isinabatas last year at last month nga po ay napirmahan na rin yung implementing rules and regulation yan. So ganap na batas na po ang Magna Carta of Filipino Seafarers. So inilahad po sa atin ni Congressman Salo na dito naka-indicate sa Magna Carta of Filipino Seafarers yung mga karapatan at pati na rin ang mga obligasyon ng mga seafarers at iba't ibang mga stakeholders sa maritime industry. So abangan niyo po yung mga susunod pa nating episodes kung saan hihimayin pa po natin lalo yung Magna Carta of Filipino Seafarers. Alagang Amosup dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko. Okay, so welcome na naman po sa isang very interesting na episode. So, ang title po ng program natin ay Relationship Goals. Keeping Love Afloat Across Oceans. Alam naman po nating lahat na ang pagmamahalan ay isang biyahe. Minsan maalon, minsan payapa. Pero paano kung ang isa sa inyo ay nasa malayong karagatan? Paano mapapanatili na matibay ang relasyon ng mag-asawa sa kabila ng distansya? Napaka-gandang hugot naman to, Miss Lara, ng Amosup. Ngayong araw, may espesyal tayong panauhin, isang mag-asawang patunay na kayang-kayang panatilihin ang pagmamahalan kahit nasa malayo. Kasama po natin ngayon si Mr. Segundo Condrillion, isang magiting na mandaragat na ating Amosup member din for 2 years now, at ang kanyang butihing may bahay na si Mrs. Maylene Condrillion or si Miss Lynn. Welcome po to Alagang Amosup and Happy Valentine's Day po sa inyong dalawa. Happy Valentine's Day po in advance, ma'am. Thank you very much for inviting here. Salamat po sa pagpapaunlak sa imbitasyon namin. Na-excite po kaming marinig yung love story ninyo. So, konting mensahe lang po sa mga viewers natin. Ikaw wala mauna dong. Sige lang po. Okay na po, ma'am. Yes, ma'am. Dito pa. Yes, hello po. Good afternoon. Nandito po ngayon kami sa Radyo Pilipinas Worldwide po. Ano lang po namin, message lang po namin na pag long distance relationship sa mag-asawa is yun, kailangan you have to trust to each other. Yan. So, Marami pa tayong tips na pag-uusapan mamaya, Miss Lynn. Kayo naman po, Sir Segundo. Hello po sa ating mga kabaro, no, na on board or vacation ngayon. Malaking karangalan po na inyayahan kami dito ngayon sa Amosup. Na nandito kami ngayon para sa aming kwentong pagmamahalan baga. Yes. So sa mga natin mga kabaro,
ingat lang kayo dyan, lalo na sa mga on board ngayon at saka sa vacation. Enjoy din sa vacation. Yan lang po, Ayan, ma'am. thank you po sa greetings, sa shout-out nyo sa ating mga tagapakinig. So, magtungo na po tayo sa discussion natin, no? Tungkol sa inyong love story. So, kilalanin po muna natin ang bawat isa. So, kayo po, Sir Segundo, ilang years na po kayong seafarer? Bali mula nung ma'am, nagsimula talaga ako nung nagkakilala kami. Kasi nung time na nag-apprentice ako inter-island, doon ko siya namimit. Bali, yun, 2001. 2001. 2001 yun. So, same company po kayo nung time na yun? Ano po yun, ma'am? Inter-island vessel po. Company. Okay. Seafarer din po ba kayo dati? Hindi, lang, doon lang, yung kasi namin lugar, meron kaming doon, malaking factory na parang yung ibang bansa yung mga international ship doon Pilipinas Cow po siya. Okay. So doon po kayo nagkakilala. Bali. Yung nila. Doon kasi yung magkuha kami ng produkto sa lugar nila, ma'am, sa Mindanao, sa Cagayan. Opo. Tapos nung time na yun, lumabas kami para magsimba kami nung time na yun. Ay, simba agad. Nagsisimba. Simba Kaming agad. mga apprentice. Opo. Then nung sumakay na kami ng sasakyan doon, papunta ng simbahan, sa unahan lang, pumara din para sumakay. Doon lang kami Yun na yung kayo starting namin sa aming pagkakilala isa't isa. Opo. So, paano po kayo nag-keep in touch nun? Kasi syempre po kayo bumabiyahe. Tapos si ma'am nandun sa... Nung umpisa namin, Opo, nung ma'am. umpisa. Dahil ma'am, yung siyempre nandoon na yung mga parang unang kilig ba na pagkakilala ba dahil Opo. ang mga kasama, bus parang bagay talaga. Kaya mga ganun ba? Kaya wala din siyang kasama nung time na yon. Opo. Kaya na namin, sige, ma'am, pwede ba makisabay na lang sa inyo? Aha. Parang gustong-gusto rin naman niya, ma'am. Nahalata ka agad, Miss Lynn. Nakita ko lang. Opo. So, paano po yun? Balik, kasi hindi pa po uso na yung mga Facebook nung mga 2001. So, number po, ganyan, nagtatawagan kayo. Bali, every time na bumabalik kami doon, ma'am, di ko pala alam, inaabangan na niya ako doon Doon lagi. lang kayo nag-uusap pag bumabalik kayo doon. Doon lang po Pagbalik kayo. namin, siguro mga inaabangan a weeks after kasi ang biyahe namin, mayroong Cebu, tapos Manila. sa dili pa Manila, Batangas minsan. Tapos Manila, dito na sa Manila, sa sa Manila Bay. Papasok kami dito sa So, hindi talaga kayo nag-uusap nung pag nasa biyahe kayo? Talagang doon lang kayo pag bumabalik kayo? Pupunta lang siya doon sa amin, Ah, ganun ang okay. mangyayari po. So, paano po yung paano po kayo kinasal? Kailan po, anong year po kayo kinasal? Bali, Ano na yun, 2008 ata? 2008 na kasi nung una talaga, ma'am, na nagkakilala kami pero matagal na ako sinagot, pero nagpakipot lang talaga siguro. 7 years na pakipon? 2001 nagkakilala, tapos 7 years. Hanggat 2008 kinasal. Pero nandun ako sa kanila, punta-punta na, nagbibisita na ako sa Opo. kanila, ma'am. Hanggat sabi ko na, kasi nung time na yun, nagtuturo pa siya nung time na yun, ma'am. Kasi man din siya graduate ng education. Tapos nung time na sabi ko parang, kasi doon ako nag-ano sa kanila nung after ng apprentice ko. Opo. Bumaba. Tapos sabi ko, di lang ako magtagal kasi nagpaalam lang ako kasi gusto ko na bumabalik lang ako sa kanya kung after yung stable na ako, paging seaman talaga. So habang umaangat po kayo sa career nyo, bumabalik-balik po kayo sa kanya, gano'n, nung una. Di, ma'am, kasi ang nangyayari, ang tagal ko dito nag-apply sa Manila. Talaga hindi kayo agad po nakakuha ng... Oo, kasi nung Kontrata. pagdating ko dito, since 2001, pagdating ko dito, medyo mahirap yung buhay rin dito na Ay, opo. ikaw lang mag-isa na wala kang kaano. Pero inano ko na sa kanya, once makasakay talaga ako, bumabalik talaga ako diyan. Yun yung promise ko sa Binabalikan niya kanya. siya. Oo. Hindi ko naman kasi ini-expect din. Opo. Kasi ilang years din yung... Parang sinabi ko naman sa kanya, ma'am, na
basta nandito lang ako. Ay. Magsabi ka lang kung halimbawa, syempre long distance, di ba? Opo. May mga hindi mo naman masabi na, di ba, truly untrust yung mga kasi may mga So may mga ganong Yes po. at the back of your mind, may mga ganon Opo, din po yung kayo mga ganun, naiisip. basta nandito lang ako kasi ma'am, sinabi ko na sa kanya na ayaw kong tulad ng yung bang maraming face-to-face basis sa mga relationship. Gusto ko yung isa lang. Mhm. Yung isa lang talaga. Gusto ko siya lang. Loyal si Ma'am Opo, Lynn. yung siya lang. Kung magsabi siya kung ayaw niya, para ayaw ko din yung ganun. Opo. Para pareha para ano lang ba? Mm-mm. Opo. Pero may pangako na po kayo sa isa't isa na from the start. Oh, yun na yun, ma'am, Yun na siya sa yun na lang Nangako iniwan ko sa kanya. Sabi ko, basta, kasi mahirap magsama kami na wala akong yung trabaho talaga ba? Kasi naranasan ko yun yung buhay na mahirap sa amin eh. Mangisda. Saan yung po ba kayo galing? Sa Cebu po, ma'am. Sa Taga Cebu. po ako. Okay po. Sabi ko, ayaw ko na magsama tayo na mahirap na nga tayo, mahirapan pa yung mga anak natin. Yung mga ganun ba? So, Kaya, kumbaga gusto niyo po munang matupad yung pangarap niyo maging seaman sa... maging seaman Opo. na yung nakasakay na talaga Opo. ako. Yun lang yung sabi ko sa kanya. Kayo naman po Tapos, naghintay. Ganda. nung nangyari nga yun, ma'am, na kasi minsan may time na magbakasyon sa doon sa Cebu na nung isang beses nakauwi ako, di ko pala alam, nauna pa sa akin doon sa Cebu. 2004. Sinurprise niyo siya. May kasi ka doon, ma'am, may kapitbahay kami doon sa amin talaga. Kasi as in, siya yung Cebu, ako yung Cagayan de Oro. Kasi doon nga yung niya yung nag-apprentice pa po siya. Nung may kapitbahay, kasi gusto ko talagang sabi ko, sige, sama ako kasi pinasama ako. Unexpected Cebu pala yung ko. Teka lang. Pero hindi ko alam, ma'am, na pala sila uuwi. Kasi dito sila, matagal sila dito sa sa Manila. Tapos doon na po kayo nag-reunion. Hindi ko alam, kita din agad. Opo. Oh, pero ang nangyayari nun, ma'am, bali nung nagpunta siya doon, tapos mga after ilang years na naman, parang yun na yung last namin na meeting, 2004. 2004. Nakasakay na ako noon mga 2007 dito. Opo. Nakaalis na ako noon, yun yung unang alis ko. Tapos pag uwi ko kaagad noon, sabi ko, parang naman yung boring na yung life ko ba? Kasi sakto na ako sa edad eh. Hindi nyo, Kasi lang years. kumaga parang sa inyo, hindi nyo pa sure kung mag-e-end up pa kayo na magkakatuluyan ba o ano. So, inalok nyo na po siya ng kasal. Wala naman sana sa akin yun, ma'am. Kasi yung kapatid ko, nung time na parang may hinahanap ba na yung sabi ng kapatid, may nakita siyang sulat. May nakasulat kasi doon na yung mag-ingat kayo diyan, ma. Siya nagsulat doon sa kay mama. Ingat kayo para sa apo niyo. Parang nagulat. Oo. Nagulat yung kapatid ko na sabi, ma, tingnan mo nga to yung sulat ni Mylene. Kasi parang baka may apo na nga kayo doon. Meron na nga po bang apo? Di ako naman nung Hindi time. nyo po alam. Di ko rin yun alam. Kasi yung letter ko kasi, ma'am, sa kanila lang, hindi abot dito sa Maynila. Nung nakauwi na ako nakaunang alis ako, So, ma'am. kapatid nyo lang po yung nagsabi sa inyo na Bali. may anak na kayo. Bali ang kapatid ko, sinabihan si mama na rin nagsabi sa akin. Kaya sabi ni mama, dong puntahan mo nga doon si dong kung anong kuan. Bakit po parang sinikreto nyo? Hindi lang ako nagsabi ba? Hindi kayo nagsabi. Ilang taon na po yung bata na? Nung time na nun, mga 4 years old na po. 4 years old na, hindi nyo alam. Hindi ko rin alam. Surprise pala. Kaya nung Okay. pumunta na ako doon kasi nung sabi ko, puntahan ko na nga lang si Mylene doon. Opo. Yun Tapos nung, nagpakasal na po kayo nun. pero maano pa yung kwento doon, ma'am, dahil pagpunta ko doon sa kanila, halos di ako kilala na kasi ang laki ko na dahil iba na yung nun eh. Tapos pag sabi pa ng inanap na namin yung bahay nila kasi, pero doon pa rin sa lugar na yon. Sila na nagpunta doon, ma'am. Hinanap kami kasi ako nagtrabaho din ako eh. Opo. Nung time na yun, nagtrabaho pa siya, ang excited nung pagpunta ko doon, sabi ng mama niya, di kita kilala, pero kung ano ba yung pakay niya, sabi ko, nagmano na ako kaagad sa mama niya. Nagulat niya yung mama ko, ha? Kasi ang tagal, ma'am. Opo. Di na nakilala dahil sa tagal. Sabi ko, Mga ako yung 4 years. dating Opo. boyfriend ni
Opo. Sabi ko, nandito na ako kasi mag-asawa na kami. Sabi na mama Opo. ko. So, nagpakasal po kayo agad nun? Nagpakasal man, pero sabi naman, wala dito si Mylene kasi may trabaho siya nung time na yon. Siya nag-ano. Kaya sabi ko na saan ba yun? Pinuntahan ko pa sa factory, ma'am, kasi nagtrabaho sa factory na. Philippines. Nung pagpunta ko pa doon, sabi pa ng gwardiya, "Sir, dyan ka lang muna kasi nung naglalabasan na sila yung mga nagtrabaho, ang dami, mga 5,000 yata Talaga ka hindi ano. ako makita. Sa factory. Di ko siya Parang pelikula naman po itong storya na. Ala talaga. MMK. MMK. Hanggat mga siguro ngayong mga hapon na, ma'am, hanggang paggabi na lang, di ko pa siya nakita na lumabas. Sabi ko, parang nadaanan na yata. Tinanong ako ng gwardiya, "Sir, ano bang nangyari? Parang ganun ba?" Opo, kasi 6 Baka wala na dito, nakauwi na. Sabi ko, parang di ko na kasi kilalang kilala ko talaga kung kahit ilang years na. Kasi may ako na kung siya Love talaga. Hanggat nung may time na talaga na paisa-isa na lang na may dalawa, napansin ko yung parang Yung ito ilan na talaga lang, yon. ma'am, yung ilan na lang. Oo. Pero sabi ng Nagpahuli ka pa talaga. Oo. Mamling. Opo. Kinakabahan na siya, ma'am, nung paglapit ko na sa kanya. Sabi ko, "Ma'am, miss, ikaw ba si Mylene? Hindi ka pa sure. Oo. Kasi hindi ko expect Siyempre, ilang taon na eh. Opo, tapos ma'am, yung paglabas ko pa kasi, sabi pa ng yung regulars na kapatas namin, sabi niya, parang may hinahanap yung siya daw, kasi malayo pa, kitang-kita ko na din. Sabi ko, "Wala, Kumakabog na yung kilala dibdib ko." mo. Kilala ko to Kilala ko, ma'am, yung una ko talaga, wala, parang kilala ko yung yung nakatayo. Tapos, sumunod na pala yung mga regular sa amin, sabi niya, parang may tinanong sa akin yan ang gwardiya, kasi kanina pa daw yung nakatayo si yung Hinanap mo talaga siya. kanina pa yan siya nakatayo. Ang sabi kasi ko, Mylene, Brandilla kasi yung apelido ko sa dalaga, ma'am. Ang sabi naman doon, Brandilla, para ikaw hinahanap yan. Kasi ang tanong ng gwardiya, Mylene daw. Nung nakita ko naman siya, ayun na, pumasok na yung, bakit kaya siya andito? Parang siya talaga yun. So, sabi ko naman, wala naman siguro siyang misis dito kasi kilala ko lang lahat ng tao sa department. Akala, iniisip mo meron pa. Oo, December kasi yun, ma'am. December. Tapos, may mga, yung Del Monte kasi namin, may mga, yung mga export na, yung sa mga May mga pineapple, foreign vessel din doon. Mga foreign vessel na nandoon. Tatlo pa naman, ma'am. Tatlong international vessel na kasi kukuha sa namin, produkto. Kaya sabi ko, imposible na may sinusundo siya dito na wala naman akong kakilalang ganong apelido. Kasi talaga eh. Oh. Tapos nung palapit na kami, tinignan na lang, ma'am. Tinitigan Parang may background music na love kasi song. nung pagtanong ko sa kanya, ma'am, parang kinakabahan na rin siya. Yung iba na yung direction niya. Sabi ko, ito na nga yun. Natutok din ako eh. Opo. Ganda naman ng pagtatagpo nyo, tagpuan. Ulit sabi ko, sige na, sabi pa niya, nasaan daw yung asawa ko? Sabi ko, baka hanapin mo yung asawa. So, 4 years old na po yung anak nyo nung una nyo pong nakita. 4 years old na po nung time na yun, ma'am. Nung nakita Mga niyo. 2008 na. Ilan po anak nyo ngayon? Ilan po yung naging anak? Tatlo na po, ma'am. Nag-aaral pa po? Bali, college ngayon, yun yung panganay Yung namin panganay. ngayon. Tapos, secondary yung first year. Pangalawa, tapos ang bunso, elementary po. Oh, wow, grabe naman yung ganung story. Kasi syempre po, nung time na yun, walang cellphone, di Yun, uso. ma'am. Kasi Letter paano lang mo talaga po, hakilapin? letter. Oh, letter po talaga. Halos may cellphone naman nun, pero parang kalabas pa lang ng mga 32. Ay, mga 51. malalaking may mga antena. Oo. Grabe, talagang tsinaga nyo po yung paghahanap kay Ma'am Lynn. Oo. Si Ma'am Lynn naman, parang, bakit po nyo hindi sinabi nung una? Hindi, basta lang ko, ma'am, nag-message lang po ako. Yun na yun. Kasi Yung sulat pa talaga opo, nun, yung ma'am. sulat. Wala talaga yung Wala namang response. Yung ganun, wala namang Opo. response. So, bukod po doon, no, kasi nga po pag seafarer, ang hirap din po, ano po yung mga pagsubok na hinarap nyo? Kasi ilang taon na po kayo mag-asawa, no? Since 2008. Maraming rin, ma'am. Opo, bukod po dun sa ganyan na distance and yung communication, no? Ano pa po yung mga na-experience nyo na talagang mabigat na pagsubok na ang hirap kasi yung isa po nasa barko, yung isa nasa ano pa po yung mga Yung time, lalo na nang nag-Yolanda, ma'am, yun yung talagang Yolanda. pinaka-worst talaga Opo. na isa rin yun.
nung doon kami sa probinsya, ako on board naman ako noon. Opo. Saan po kayo nakatira nun? Sa Danbantayan, Sa ma'am, Manila sa po, amin, sa sa Cebu. lugar namin, doon pa kami noon nakatira. Kaya opo. nung time na yun, gusto ko na rin umuwi na noon kasi on board pa ako. Pero patapos na rin ang kontrata ko noon. Opo. Gusto pa nga i-promote ako doon dahil yun nga na sabi, ano ka lang, mag-extend ka kasi sabi ko, sir, kung wala lang problema doon sa amin na ganun, disaster, gusto ko Kasi mag-extend kasi kasi kami, grabe ma'am, talaga ang Talaga nangyayari. po? Ubos talaga mga bahay, kahit nga mga Doon Buti talaga po ako, nakalikas kayo. kasi nag-ano naman po ang balita naman doon yung barangay namin. Sabi naman na yung mga nandoon sa may, yung mga lupain kasi nila ma'am, may sa may baybayin. Yun, Opo. lalo na yung mga ganyang... Hindi. Wala. Yung gabi pa lang. Pero naano na namin na parang ang lakas talaga ng hangin kahit yung sa mga ganitong oras. Kasi next day pa siya eh. Opo, lakas Di, na. ngayon sabi ko, parang ang hangin talaga. Ang sabi ko naman, kung ganun lang kaano yung hangin, parang di masyado makuan sa dagat. Sabi nila, sa Cebu daw yung yung dito banda sa may Visayas. Sa may na Central part sa Philippines, kanila. opo. Sabi ko, yung wala di. Yun, naglikas na kami, pero yun, kahit ano pa rin ma'am, kasi hindi ko i-expect. Nandun kami sa mama niya. O, doon kami sa bahay. Tapos hindi namin expect na hanggang doon din Yung ako. storm surge po kasi, grabe, malala. Grabe. ano So, lang. syempre po kayo on board. Hindi nyo alam yung nangyayari sa Pilipinas nung... Narinig na namin yun, ma'am, yung sa Tacloban. Kasi ang Tacloban, diretso lang yan sa amin, dulo ng Cebu eh, sa northern Cebu. Kaya naano na ako noon, kung mag-storm surge, delikado talaga kasi bahay ko, dagat lang din I yan can dyan. just imagine, no? Yung kaba Doon sa nyo, nasan amin, kaya oo. yung mag-iin ako? Grabe. Oo. Tapos nung pag-ano ko na, di naman sila makontak kaya wala nang communication signal talaga. nun eh, opo. Yung mga electricity namin wala na. Naku, hindi kayo Grabe na mapakali yung- po nun. Oo, kaya nung- Napauwi po kayo. nakauwi po talaga ako, ma'am, kasi ako, pumilit na rin ako na ganun kasi wala nang, mga nangyayari yun, November 8 ba yun? November 8, mga halos patapos na ng November, di pa rin siya nagmi-message, ma'am eh. Contact kami. Oo. Pati mga kapatid ko, wala ring kaya ang opisina na nagsabi kung sinong gustong umuwi na taga Cebu or taga Tacloban, inaano na, Yung may na mga pwede na affected na umuwi. Oo. Kaya ako doon, nakakakuan rin ako, nakauwi naman din. Yun nga, ang problema nga doon, grabe talaga kasi mga puno nga na, ang lalaki mga puno, ma'am, di mo nga, Nabuwal. nabuwal nga, yung mga, parang mga century na mga puno na mga dati pang mga puno. Yung wash out talaga, di mo ang mga bahay na yung bagong tayo na yung palengke gang. Opo, bagong Bagong yung tayo, nila, ma'am, yung steel truss pa, di mo Nawasak din. As in, di mo wala. parang ginawang spring yung mga steel Matagal- truss. Sabi matagal ko, ang grabing recovery. bagyo na yun. Opo, grabe. Ang maganda lang daw kasi isang oras lang tumama doon sa amin. Pero isang oras, pero grabe ang Grabing devastation, no? Naku. Kuha na. Opo. At saka mayroon pa yung time din, ma'am, yung isa naman, nung naglipat na naman kami dito sa sa Manila. Sa Maynila na po Grabe kayo ang after nung pagsubok. Yolanda. Yun na naman, yung nagsunog na naman dito sa apartment na tinitirhan namin dito. Nasunog po yung apartment nyo? Oh, nagsunog na naman. Oo, Sabi ko, anong ano ba year itong po mga yun? trials? Grabe, yung ma'am. Bago yung- nag-pandemic, ma'am. Bago nag-pandemic ba? siya, 2019 ata. Bago lang nag-pandemic. Grabe. Sila kahit saan-saan na lang tumira. Sabi ko, sa barangay mo na sila. Sabi ko, mag-ano na lang kayo dyan ng Natupok po talaga? Walang natupok yung... Ano Wala talaga po yun, talaga, ma'am? Wala nang walang na na- kuha na doon, mga nasalba. gamit. Wala na. Mm-mm. Opo, ang saklap naman yun. Oo, kaya sabi ko sa kanya, sige lang, may pa rin tayo na, yung mga pagsubok lang, kaya pa rin natin yung mga ganun. Nakakabilib yung resilience nyo po. No? Grabe, opo. Grabe po. So, paano po kayo nakabangon from that naman? Saan po kayo tumira, lumipat? Una po, ma'am, matagal kami dyan sa sa barangay talaga namin. Almost 10 days din kami kasi naghanap Opo. Marami kami Tapos nung naghanapan na, kasi syempre may nauna. Mhm. Ako, di ko masyadong makakilos kasi yung mga bata, papasok pa. Kaya kasi nag-allow naman yung barangay namin na pwede kaming maligo doon. Mhm. Opo, kasi kahit yung mag-aral man lang sila, kahit doon maligo, Mhm. na ko ng kalan, ma'am. Tapos sabi, hindi pa rin mabigat pa rin kasi ako lang Opo. Ako lang. Mhm. Kasi nung time na yun, siya on board talaga. O, sa mga nangyayari, on board tulad nung nanganak din ako, on board siya.
yung nangyari sa Yolanda, tapos yung sa sunog, o di ba, onboard lahat. Onboard din siya. Opo. Lakas Ako niyo lang. po, no? Talagang tibay ng Yun nga sabi na nila, loob ni Ma'am Lynn. Opo, sabi ka ng ano niya, pamangkin niya, di ang tapang mo. Yun nga, hindi lang ako nagpapaano eh. Prayer lang po talaga yung ano sa Prayer akin. lang talaga. Paano po yung 3 yung anak nyo? Tapos syempre, Oo, karag-karag sila nyo talaga lahat mag-isa, ng... ma'am. Kaya Ako nga, lang naano talaga, rin ma'am. ako. Nung sa Yolanda talaga, kasi yung pangalawa pa yung ano namin, maliit. Dito na yung, opo, yung pangalawa namin pa yung maliit. Ang pagkaano kasi nung ano, ang pagkaalam namin hindi abot sa bahay ng ano, mama niya. Umabot talaga. Di kami makalabas agad kasi maano talaga yung ano pag ganun Yung mo parang hangin. patang pati ikaw maano sa hangin. Oo. Ang dami rin Di- mga nagliliparang yero, ma'am, at Parang saka yero. Dadaan pa talaga sa ano nila. Mm-hmm. Yung yero nga sa gilid ng ano, doon talaga tumama sa ano, di nakaharang na. Naku, Diyos ko, tapos pagkakita namin na yung bubong na yung doon sa ano nila, wala na talaga, grabe, inano ko yung bata. Grabe. sabi ko pa kasi yung, di ba, matanda ng nanay at tatay niya, sabi ko, oo, ako Syempre, akayin nyo pa rin po yun. Oo, Ano? yung panganay ko naman, medyo maano na naman may din yun, isip malakas na. naman din. Siya yung nag-akay sa lulo niya. Mm, So, sabi niya, dito ka luli. Grabe talaga, ma'am. Tapos Grabe. ako yung nag-ano ng talokbong ko lang yun kasi ilang taon si Jomi nun, Mga 2 years, 2 years old pa lang yun. Oo, talokbong. Lipat kami, ma'am, kasi umano na talaga, half na. Almost half na yung bubong na nakukuha. Lilipa rin na. Oo, lipat na. Ubus talaga rin yung Talokbong bahay ako, sabi ng ko, mama at tapos papa. sabi niya, Grabe. simula na naman tayo ulit, sabi pa ng ano, ang tibay mo, sabi Ang niya. strong mo po talaga. Tsaka malakas ka kay Lord. Wala. Oo, yun Ginabayan talaga, kayo ma'am, isa yung talaga, oo. divine protection. Oo. Hindi naman lang din ako nagano'ng sabi ko, Inko, siguro may mga ganyang ano, yung may mga ganyang time na siguro kung susubukan ka, nasa iyo na yun, nasa akin na kung paano ko siya i-handle. Kasi may mga bata, handa, Opo. karag-karag, Diyos. Eh di mas lalo mo siyang minahal, Sir Segundo. Oo, ma'am, kasi lalo na binagyo rin. na, nasunugan, tapos Oo, tapos mayroon pa yung isa, ma'am, yung pinaka-worst na nagbiyahe kami dito sa Manila. Galing kami ng China tapos papunta dito ng ano, Manila. Oo. Di man din siya agad nagsabi dahil yung anak ko pala nahulog din sa bintana doon sa ano, sa bintana sa bintana, apartment yung bunso namin. Oo, so sabi ko, Oh ano my. bang nangyayari sa bata? Grabe Kasi ang mga ano na pagsubok, rin. ma'am, Kapagsubok. grabe. Oo. Oo. Sabi ko, sus, grabe na. Kaya pala nung before kami papunta dito ng Pilipinas, 2 days after, parang totoo talaga, ma'am, nagpakita yung si Jesus Christ sa akin. ay talaga po. Mm-mm. Nung sabi ko, ano kayang ibig sabihin nun? Tapos nung pangalawang araw, parang angel na naman nagpakita na naman. Sabi ko, ano kayang ibig sabihin nun? Wala lang sa akin. Pagdating na dito sa Pilipinas, sinundo nila ako dito kasi dito na kami sa may SM Manila, siguro nakita ko na yung bata na ano na dito, parang laki ng bukol, kuan ano yung mukha. Doon ko na na-realize ba na parang ang message noon na nagpakita dahil sinisave pa rin na yung anak ko, yung pamilya ko ba. Okay, kasi Mas naging- Opo, kasi pagkatapos nun, ma'am, nag-hospital kami, pina-general ano ko siya. Buti na lang walang ano. Kasi talaga, ma'am, ang medyo mataas-taas din eh. Oo, kung second. Kahit pagsalo pa, Bintana. tayo pala pag mahulog, hindi pala alam kung saan yung ano, Opo, direction. Kasi kahit gaano ko pa siyang ginanon. gusto nyo, inattempt nyo pong saluhin. Ayun, dito lang siya, na-slide lang siya sa ano kasi basa ako eh. Ano ba yan? Grabe. Ay, Grabe, nako, sabi ko, pero sus. at least stronger yung faith nyo po ngayon. Oo, yun po, ma'am. Nailigtas naman po yung bata. Oo. Ay, nako, grabe yung mga pagsubok niya, mga hindi pangkaraniwan, ano? Through, yung mga ganyang challenges, nasa barko pa si Sir. I can just imagine po yung kaba nyo pag may mga ganyang nararanasan yung pamilya nyo, layo nyo. Oo, opo, ma'am. Kaya nga time to time pag tumawag ako na di siya sumasagot, Ala. halos magagalit na ako kasi ayoko yung mga... Opo, at saka kasi makaka-apekto rin po yun sa trabaho nyo sa barko. Hindi po ba? Oo. Hindi rin naman po biro yung ginagawa nyo sa barko, yung mga Opo. dangers din, no? Lalo na Oo, kapag di iba yan, rin ma'am. po Oo, totoo po yan, ma'am. yung kondisyon ng dagat. Ang dami mo ring kalaban pag nandoon ka, di ba? Opo, opo. Una talaga yung parang kalaban mo, yung homesick mo. Opo. Tapos yung kung di ka magaling or maayos makisama sa katrabaho mo or
parang minsan may problema rin sa kasama mo, mga official or ratings, Opo, mga ganun natural ba naman pala. po yun, opo. Tapos yung lecture na, opo, pang ano hindi. na rin. Pero sa akin, kung lecture lang na, alon-alon lang din ako, yan, kasi laking dagat talaga ako sa amin sa Opo. probinsya. Kaya medyo yun lang ang advantage ko pagka ano. Oo. So, from yung mga challenges naman po na shinare nyo, pag-usapan naman po natin yung mga achievements ninyo bilang mag-asawa. Ano na po yung mga, para po sa inyo, yung mga pinaka main accomplishments nyo that you're really proud of, yung sa mga anak nyo po, yung mga pag-aaral nila, mga ganyan. Anong grade na po ba yung mga anak nyo? Yung sa pasalamat lang ako, ma'am, dahil inalalayan niya ng maayos yung mga bata. Tapos sa awa ng Diyos, yung panganay namin, dentless na, Vince List. Dean's Dean's naman Lister, sa college. congrats po, magaling. Oh, yun yung mga isa sa achievement. Tapos Mm. yung pangalawa rin, honor din naman na sa St. Joseph po din po. Oh, wow. Honors, Kasi yun nga, matatalino iba. po yung mga anak ninyo. Lalo na yung bunso din. Honor din naman. Honor Din din naman sila po. Galing mga naman magpalaki ni Ma'am Lynn. Hindi ko talaga inaanuhan. Masipag. Kasi pag yung mga assignments nila, yan, follow up talaga yan. Opo. Kung ano yung mga sa schools, kailangan follow up din po. Wow. Kasi yung sila na po natuto yung sa mga assignments. Opo. Sila na po Independent na. Opo. Oh, Wow. dependent na dahil may pundasyon na sa nila, ma'am, yung Opo. mula sa mama nila. May ko na talaga sa kanila. Ayaw ko kasi sila ma'am yung palabas-labas, ayoko. Opo. Kung gusto ko yung pag narinig ko naman yung achievement, siyempre proud of kasi po mga bata. Wow. Okay. Hindi ko kasi nakala yung panganay ko kasi matagal na bigay yung yung certificates of Dean's List. Tapos yung nakita niya, siyempre. Opo, nakaka-proud. Nakaka-inspire naman po kayo. You're so blessed Thank you po. po. Ayan ang greatest blessings talaga yung mga anak. Opo, ma'am. Okay. Nag-o-overtime na po tayo. So before we close the show po, any tips po sa mga mag-asawa na seafarers at yung mga may bahay po? Ano po mga tips niyo sa mga tagapakinig natin ngayon? Kung paano po mas mapapatibay yung relationship nila? Para mapatibay. Para lang sa akin, kasi di talaga madali, ma'am, yung long distance relation. Opo. Lalo na yung ang daming madaan ng mga problema talaga. Pero lagi lang manalangin lang sa Panginoon na sana maayos lagi. Tapos yung communication, kailangan stable yung communication. Time to time, tatawag ka sa pamilya mo, kumustahin mo yung misis, yung mga anak mo, ganun lang. Tapos, kumustahin mo rin si misis, para masaya rin siya lagi, ma'am. Inspired lalo pag sa mga bata, ganun. Kasi iba talaga. Yun nga, basta advice ko lang po sa mag-asawang seafarer, talagang mahirap long distance notes. So, ang na lang natin, meron tayong yung number one talaga yung stable communication para mapag-usapan ninyo yung mga dapat yung pag-usapan sa isa't isa, no? Para kumusta sa isa't isa sa inyo, and then May listahan pala si Ma'am. Para ma-achieve din yung magandang goals sa inyong buhay. Ayan, diba? Yes. Communication is key. And also, syempre, yung faithfulness. So, dapat tapat ka sa trust iyong sa isa't isa. trust and Kasi yan. yan pa naman ang yung pinakamahirap na i-apply sa yung walang mga ganyan. Alright. Salamat po sa mga tips ninyo. Ayan. Napaka-inspiring ng ating episode ngayon, no? Relationship goals po talaga kayo, Ma'am Lynn and Sir Segundo. Ayan. So, bago tayo magtapos, i-share lang namin sa inyo yung mga details ng ating Amosup Contact Center. Nasa inyong mga screens po. And of course, like and follow us on Facebook, on Amosup Official Facebook page and Amosup Official Facebook group. Meron din po tayong Amosup Official YouTube channel. At para sa iba pang impormasyon tungkol sa mga service units ng Amosup, punta lang po kayo sa www.amosup.org. Muli, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Sana po ay nakakuha kayo ng mga tips at na-motivate din po kayo na patibayan yung mga relationship nyo sa episode natin ngayong araw. Salamat sa mga kasama natin sa Radyo Pilipinas, si Miss Susan Aison, Milo Junela,
sila J. Arevalo, Henry Doblas, Hero Lucero, Erwin Peñano, Jerome Toledo, ang ating ka-Amosup na si Miss Lara San Juan, at syempre ang ating mga special guests na si Mr. Segundo Condrillion at si Mrs. Mylene Condrillion. Muli pong subaybayan ng programang Alagang Amosup sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 kHz alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Pagbati rin po muli sa ating mga miyembro at dependents ng Amosup na siyang inspirasyon at puso ng lahat ng mga programa at serbisyo ng ating unyon. Ako po si Camille Simbulan at ito po ang Alagang Amosup. All aboard sa talakayan. Palalimin pa ang inyong kaalaman. Alagang Amosup dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.